friends. Ito yung gagawin natin. So, natapos na nating talian yung buhok natin, mga friends. Ang una nating gagawin sa paggawa ng suman ay atin munang lilinisin yung leaves ng saging na ating gagamitin sa paggawa ng suman. Dito, simulan na nating linisin yung ating banana leaves. This one. This is already wilted. So, dito, bunasan natin ito ng towel. So, kailangan make sure lang na malinis yung towel na gagamitin natin dito. Para makuha yung mga itim-itim kasi sa apoy kasi ito sinasalang. Pagkatapos nating mapunasan, back and front, ang gagawin natin is atin na itong putol-putulin. So, ito, para pantay-pantay, ganito lang. Okay. So, one more pa mga friends. Ito, mayroon kang dahon. Ilalapat mo lang ito para matansya mo or ma-perfect yung sukat ng mga ito. So, ganyan ito. Kailangan din tayo ng mga panali, gaya nito. Itong mga malalaki at mahahabang dahon na rigid. Hindi natin itatapon ito dahil gawin natin itong pangtali sa ating suman. So, ganito. Himayin natin ito na ganito kalaki para itali natin. Ito yung pangtali natin, mga friends. Okay mga friends, simulan na natin gadgarin yung ating mga kasaba para masimulan na natin yung suman. Ang dami pa nito. So bago natin ito tapusin or simulan natin yung paggawa ng suman, kailangan magsuot muna tayo ng gloves para sa pag-mix natin ng ating mga ingredients. So, ito na yung kasava natin, na ginadgad na kasava. Ito. So, una, na ano na natin ito, nahimay-himay na natin ito. Atin ang ilalagay yung ating sugar. Ito is brown sugar. Itong ginadgad natin na cassava is 15 cups ito at maglalagay tayo ng 3 cups na sugar. Kung sakaling matabang pa ito, pwede naman ninyong dadagdagan according to your taste. Maglalagay din ako dito ng muscovado. 1 cup yung ilalagay ko dito, mga friends. And lastly, maglalagay ako ng 4 na piraso na egg yolk. Atin na itong paghalo-haluing mabuti para ma-mix evenly yung ating mga ingredients. Atin na itong haluin ng mabuti, mga friends. Lagyan ko sana ito ng buko kanina, kaso lang yung buko ko
Curious ako kung nakaisi itong na, ano, na scrape. Hindi ko kasi nailagay sa freezer. Doon lang sa chiller. Kaya, yun. Ito namang sa sugar, mga friends. Nasa inyo kung ano yung lasa na gusto nyo. And then, lastly nito, pag mamix natin ito ng maigi, maglalagay tayo ng cheese. Nasubukan niyo na bang gumawa nito with cheese? Kasi mostly talaga walang egg eh. Ako kasi gusto ko yung malinamnam yung lasa. Yung talagang kakaiba ba? Yung may sipa talaga, mga friends. Paghalo-haloin natin dito ng maigi. Until matutunaw yung mga sugar natin na nilalagay dito. Mamaya, tikman natin ito. Kung kulang pa yung sugar, maglalagay tayo ng sugar. Dahil pakikuha sa sa vanilla extract, nakalimutan ko kunin sa ref. Ang bango. Hindi ko pa nga lalagyan kasi maglalagay din tayo dito. Mayroon akong ilalagay pa. Dahil, yes. So dito, matapos na natin mahihalo ng mabuti, maglalagay tayo ng butter. 1/2 na pirasa ng butter. Melted ito, mga friends. Mini-melt ko itong butter natin. And para to balance the sweetness, maglalagay din tayo ng a pinch of salt. Kasi pag walang salt, iba talaga yung lasa. Maglalagay din tayo dito ng vanilla extract para lalong bumabango yung luto natin cassava na suman. So, hindi natin masyadong damihan yung vanilla extract dahil nadodominant niya yung kanyang lasa nito. So, konti lang ilalagay natin, siguro mga 1 to 2 tablespoon, mga friends. So, atin na itong paghalo-haloin ulit. So, maya-maya, atin itong tikman kung okay na ba yung lasa nito. So, maglalagay din tayo dito ng alien cheese. Lagyan natin ito ng cheese para mas cheesy. And, so tingnan nyo, this is alien cheese. Depende sa inyo, pwede naman maglagay kayo ng ibang klaseng cheese. Kung ano yung available sa inyong tahanan. So, bakit lagyan natin ito para lalong luminamdam yung luto natin cassava, para special pa. So, ito, atin itong gagadgarin. Kalahating piraso lang yung ilalagay natin. Masarap talaga ito, mga friends. And I'm sure magugustuhan ninyo itong ating gawang suman. So siguro hindi pa nyo ito nasubukan, mga friends. Subukan nyo ito. Napakasarap nito, napakalinamnam talaga. Although magastos, pero hindi na baling basta nag-i-enjoy kayo, satisfied kayo sa pagkain na inyong niluluto. So ito, atin na itong i-mix ulit. I-mix natin ng mabuti. Since kanina mayroon pang butter na natira dito, atin itong i-wrap dito sa ating mixture para makuha natin yung lahat ng butter na dumidikit. Ganyan lang ka-easy, mga friends. Mix lang natin ng maigi para balance yung distribution ng ating mixture. Para tama yung tamis, yung lasa, evenly distributed sa ating mixture. Ganun lang talaga, mix, mga kaibigan. So, tikman natin ito.
Tama lang ang lasa, ang tamis. Atin na itong babalutin. So, nabalot na natin ito lahat. Ang next natin gagawin ay atin na itong iti-trim. Triman natin ito, gaya ito. Bago pa natin talian. I-prepare natin ito mga friend. So, ganyan lang oh. Ito, close. Para hindi malagyan ng tubig. So, ito, i-close ito. Dapat magpang-abot yan. And then, higpitan natin ito ng tali para maiwasan yung pagpasok ng tubig sa ating lutong suman. So, ganyan lang pagtali. Pwede din yung sako na malinis, itatali nyo dito. Pero para mas madali, ito na lang mga ritaso ng wilted bananas. Mga reject nyo na ginagamit. Let's see. Paggawa kayo ng suman, pag gusto niyo maramihan, papagiling nyo na para mas madali. Malapit na talagang matapos to at lulutuin na natin ito mga friends. So ito gagawin natin, ipo-fold natin ito para hindi mapasukan ng tubig. Ipo-fold din natin ito. After itong ma-fold din ito din isa, pang-pair natin. So, yan lang, idikit ng mabuti para hindi pasukan ng tubig. Ito yung purpose kung bakit tinatalian natin para hindi mapasukan ng tubig. So, ito na yung finished product natin. Hindi pa to totally na finished product kasi hindi pa naman ito naluluto. So, ito na yung nagagawa natin na suman. Atin na itong i-arrange sa isang lutuan. So, ito yung paglutuan natin. Wala akong malaking kaldero. So, gagawin natin dito. Maglalagay tayo lagyan natin ito ng dahon. Hindi na lang. Maglagay tayo ng dahon. Ito yung para maiwasan yung masunog yung ating nilulutong suman. Lagyan natin sa ilalim. So, ganyan. Lagyan din natin sa gilid. Sa gilid din. So, para hindi ito madaling masunog. Ito ay prevention from getting burned during cooking. Natin namalayan baka naubos na yung water na ating lagay.
Kaya lagyan natin ito, mga mahal kong kaibigan. So, ito na, arrange natin. 1, 2, 3, hindi na natin bilangin guys para ma-surprise yung mga kasama ko. Ayan. So, see? Lagyan lang yan. Malagyan natin ng tubig. Tapos, takpan na naman natin ulit. Kuha mo na ako ng tubig. So, ito, maglalagay ako ng tubig. So, 2 litro yung tubig na nilagay ko dito mga friends. Para maluto talaga to. Lutuin natin ito ng mga 45 to 1 hour. Takpan natin ito ulit para hindi sisingaw. Para mas madaling maluto to. Ganito. Sa ano lang, tamtamang apoy lang to. Takpan na natin. Lutuin natin ulit ito. And again, lutuin natin ito for about 45 to 1 hour. So, lulutuin natin ito sa loob ng 45 to 1 hours. Magpapa-alarm lang tayo mga friends para atin itong mamonitor. After 1 hour, wina 1 hour ko na ito mga friends para siguradong luto talaga. Atin na itong i-check. Ito atin itong i-try. Tikman natin. Okay mga friends, after 1 hour of cooking, ginawa ko na lang 1 hour para siguradong lutong-luto na ito. Try natin. So, cut natin yung tali. Atin itong buksan. Ito. Wow! Look. Look at this mga friends. See? Lipat natin ito. Sila tulog, ako hindi. Ako yung unang kakain.
So, ito, di ba? Tingnan nyo yung dahon, napakaganda. Pero anyway, ito yung tikman natin yung kasaba ko. Talagang naluluto na ito. So, ito. So, ito na yun. Tikman na natin. Panahon na para i-judge natin itong luto natin. I-rate natin kung masarap ba o hindi. Wow! Napaka-perfect talaga mga friends. Tamang-tama na yung asukal, yung tamis, malinamnam. At yung consistency niya, hindi matigas. Kasi kung masyado natin itong pinipigaan, matigas ito. Grabe talaga mga friends. Subukan yung magluto nito. Lagyan nyo yung butter, egg, at saka cheese para cheesy. Napakasarap. This is very unique recipe. Kasi mostly hindi gumagamit ng cheese and butter. Lalo na yung egg. Tamang-tama lang talaga yung sugar. Yung ratio natin ng sugar is 4:1. So, ibig sabihin, 4 na cup ng kasaba, 1 cup ng sugar yung ilalagay natin. So, yun yung 4:1 natin. Pero depende din yun sa inyo kung ano yung gusto niyong tamis. Kung mahilig kayo sa matatamis, pwede nyo namang i-adjust. Kung gusto nyo rin mas matabang pa kaysa aking niluluto, adjust nyo lang according to your preferences. Alam nyo yung balance ng asin? So, pag nilalagyan mo kasi ng asin, nababalance yung tamis, yung lasa nito. Kunti lang naman. Which is a pinch of salt. So, kainin natin ito, ubusin natin bago tayo matulog. Napaka-perfect talaga ng luto. Lalo na pag may may buko, lalong masarap. So, ito yung sugar na nilalagay natin yung muscovado. Iba naglalagay tayo kanina ng muscovado kaya nagkaroon ng ganitong kulay. Gusto ko medyo dark konti, pero ayaw ko rin yung masyadong dark. Kaya ang nilalagay ko lang ng sugar din ng muscovado, out of 4 cups, 1 cup lang yung muscovado para hindi masyadong nangingitim din yung luto nating sauman kasaba. Sarap. Super mga friends. At ang ganda din ng
ano nito, yung pagka great, masyadong maliit, pinong-pino talaga. So, yun yung maganda pag pinong-pino yung pag-gadgad nito. Napaka-smooth sa bibig. Thank you so much for watching. This is MDA channel. Have a great day, everyone.